Wellman TV. Bobby Aguilar. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 936, Kabanata 936, Demonic Beast City sa Lungguhit isa. Sa ilalim ng kalaliman, may bahagyang kislap ng liwanag. Ang liwanag na ito ay kasing laki lamang ng isang butil ng bigas, ngunit ito ay lubhang nakasisilaw. Hindi lang iyon, bagamat maliit ang liwanag na kasing laki ng butil, ang kapangyarihang taglay nito ay lampas sa imahinasyon. Naramdaman pa ni Bobby Aguilar na ang kapangyarihang taglay nitong kislap ng liwanag ay higit pa sa Martial Saint Realm. Ano sa lupa ang bagay na ito? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na manlaki ang mga mata. Nakatitig sa kislap ng liwanag, sinubukan niyang sumigaw, "Oy, may tao ba dyan?" Gayunpaman, maliban sa echo ni Bobby Aguilar sa kailaliman, wala nang iba pa. Hindi tama iyon. Napakamot ng ulo si Bobby Aguilar. Ayon sa lalaking may bigot, ang lugar na ito ay dapat maglaman ng divine sense. Ibig sabihin, ang kislap ng liwanag na ito ay tiyak na nagtataglay ng sarili nitong mga pag-iisip. Patuloy na sumigaw si Bobby Aguilar, "May tao ba doon? Kung meron, sabihin mo." Nanatiling hindi gumagalaw ang kislap ng liwanag. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, bumubulong, "Sinisikap ba nitong linlangan ako?" Inabot ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, nagbabalak na tumalon sa kailaliman at tingnang mabuti, ngunit natatakot siya na ang kanyang banal na pakiramdam ay lamunin ng kislap ng liwanag. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, si Bobby Aguilar sa huli ay hindi nang ahas na bumaba. Ang kanyang banal na pakiramdam ay bumalik sa kanyang katawan mula sa Special Magic Artifact, at pagkatapos ay tumingin sa lalaking may bigot. Sinabi ni Bobby Aguilar sa lalaking may bigot ang lahat ng nakita niya sa Special Magic Artifact. "Sinasabi mo, ang kislap ng liwanag na iyon ay naglalaman ng napakalakas na puwersa?" Tanong ng lalaking may bigot. Tumango si Bobby Aguilar, "Oo, kahit kaharap ko si Star, hindi ako nakakaramdam ng matinding puwersa. Kung gayon ito ay dapat na banal na kahulugan." Ungol ng lalaking may bigot. Tumango si Bobby Aguilar, "Sa tingin ko, ganoon din, ngunit hindi ito tumugon sa akin. Baka ayaw lang niyang makipag-deal sa'yo." Umikot ang mata ng lalaking may bigot. "Kung talagang kasing lakas ito ng sinasabi mo, sa mata nito, isa kang langgam. Sino ang gustong makipag-deal sa langgam?" Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, tila makatwiran ang sinabi ng lalaking may bigot. "Ang bagay na ito ay nakuha mula kay Mallory Poe. Dapat akong makahanap ng oras upang bumalik at tanungin siya tungkol dito." Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Pagkasabi nito, hindi sumuko si Bobby Aguilar. Nagpasya siyang humanap ng oras para suriin muli ang kislap ng liwanag. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Bobby Aguilar at ng lalaking may bigot ang kanilang paglalakbay. "Matagal na akong nagsasanay, sa palagay ko oras na upang subukang isara." Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Ngayong nakuha na niya ang Unfettered Divine Stone kasama ang chi mula sa Second Secret Realm, dapat ay magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Martial Saint Realm. Nagpasya si Bobby Aguilar na pagkatapos umalis sa disyerto na ito, susubukan niyang magsara at makapasok. 2 buong araw pa silang naglakad. Sa wakas, isang lungsod ang lumitaw sa harap nila. Ang lungsod ay napapaligiran ng mga pader, na mukhang napakataas. Kung titingnan ang estilo ng arkitektura, parang hindi ito si Pyro. "At least may mga tao ngayon." Ungol ng lalaking may bigot. Inilabas ni Bobby Aguilar ang kanyang banal na diwa, sinusubukang takpan ang buong lungsod. Ngunit nang maantig ng banal na diwa ni Bobby Aguilar ang lungsod, mabilis itong naputol. Nagsalubong ang kilay ni Bobby Aguilar. Ang lungsod na ito ay talagang protektado ng isang pormasayon na maaaring ihiwalay ang banal na kahulugan. Mukhang hindi simple ang lungsod na ito. Palihim na sabi ng lalaking may bigot. Bahagyang tumango si Bobby Aguilar, "Tama. Hindi ordinaryong tao ang sinumang maaaring magtayo ng lungsod sa ganoong kapaligiran." "Papasok na tayo?" tanong ng lalaking may bigot. "Malayo na ang narating natin. Kahit na yungib ng dragon o pugad ng tigre, kailangan nating pumasok at tingnan."
Sabi ni Bobby Aguilar. Dahil doon, humakbang ang dalawa patungo sa pangunahing gate ng lungsod. Walang tao sa pasukan, walang nagbabantay dito. Madaling pumasok si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot. Pagpasok pa lang nila, agad na naramdaman ni Bobby Aguilar ang kakaiba. Bagamat hindi niya alam kung saan nanggaling ang kakaibang sensasyon na ito, hindi niya maipaliwanag na nakaramdam siya ng pamilyar. Mga demonyong hayop. Bulong ng lalaking may bigot. Matapos marinig ang mga salita ng lalaking may bigot, hinampos ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo, sinabing, "Tama, naramdaman ko na ang kakaibang sensasyon kay Broderick noon." Ang lalaking may bigot ay hindi kasing optimistiko ni Bobby Aguilar. Sinabi niya ng may tame-time na mukha, ang ganitong uri ng aura ay malamang na taglay lamang ng divine rank demon beasts. At saka ano, hindi ito sineryoso ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, ang lalaking may bigot ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Umalis ka, umalis tayo rito dali." Pagkasabi noon, tumalikod ang lalaking may bigot at naglakad palayo. Sumunod si Bobby Aguilar sa likuran niya, habang naglalakad sila, "Bakit ka kinakabahan?" Malamig na sinabi ng lalaking may bigot, ang mga demonic beast ay likas na nagtatanim ng puot sa mga tao, at ang divine rank demon beast na ito ay nagtayo ng isang lungsod sa isang lugar na walang tao, na maraming sinasabi tungkol sa puot nito sa mga tao. Bukod dito, kapag nagkaroon na ng anyo ang isang divine rank demon beast, ang lakas nito ay lampas sa imahinasyon, at hindi isang bagay na makakalaban mo at ako. Habang nag-uusap, mabilis na tinungo ng dalawa ang labas ng lungsod. Sa kasamaang palad, kahit nagmamadali sila, hindi pa rin sila nakarating sa oras. Sa pasukan, dalawang figure ang lumitaw. Ang dalawang ito ay may kahangahangang cultivation, parehong nasa half-step martial sage's realm. Dahan-daang isinara ang gate ng lungsod. Nagpakita rin ng matinding puot ang dalawang taong ito. "Sino ang nagpapasok sa iyo?" Malamig na sabi ng dalawang tao. Bahagyang kumunat ang noo ng lalaking may bigot. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, "Mga senyor, wala kaming masamang intensyon. Hindi sinasadyang nakapasok kami, patawarin mo kami." Hindi sinasadyang napasok. Ito ay isang lugar na walang tao, paano ito aksidente? Malamig na sabi ng isa sa kanila. Ang isa pang tao ay humakbang pasulong at malamig na sinabi, "Sa tingin ko ay mayroon kang masamang intensyon. Sumama ka sa amin upang makita ang Panginoon ng lungsod." Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar at sinabing, "Kaibigan ko, hindi namin sinasadya. Please let us go. Tama na ang kalokohan mo." Ang isa sa kanila ay nagtaas ng kamay at hinawakan ang balikat ni Bobby Aguilar. Nang makitang hindi nakakalusot ang dahilan, napasigaw na lamang si Bobby Aguilar, na humawak sa palso ng isa. "Kaibigan ko, dapat bang ganito?" Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. "Half-step martial sage. Talagang hindi magandang bagay." Sigaw nung isa. "Atake, patayin siya." Sa kanilang mga sigaw, isang dosina o higit pang mga figure ang lumitaw sa kanilang paligid. Ang nakakatakot ay ang lahat ng mga taong ito ay nasa half-step martial sage's realm. Nagkatinginan sina Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot at bamulong, "Ano ang gagawin natin ngayon? Sa mga bagay na dumating sa ganito, ano pa ang maaari nating gawin? Maghanap ng isang paraan upang masira." Malamig na sabi ng lalaking may bigot. Habang nag-uusap sila, mabilis na tumaas ang lalaking may bigot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot na napakaseryoso. Ito ay sapat na upang ipakita ang panganib ng lugar na ito. Napakalakas ng aura. Ramdam na ramdam ni Bobby Aguilar ang aura ng lalaking may bigot. Ang aura na ito ay malamang na hindi mas mahina kaysa sa kanya. Tila matagal nang itinatago ng lalaking may bigot ang kanyang tunay na lakas. Boom! Maya-maya pa, inabot ng isa sa kanila ang ulo ni Bobby Aguilar. Hindi na nagdalawang isip pa si Bobby Aguilar, umungal siya, at nabalot ng gintong liwanag ang kanyang katawan. Agad na sumabog ang aura ng isang half-step martial sage. Kabanata 937, Kabanata 937, ang Demonyong Santo sa Lungguhit 1.
Maingat na ini-scan nina Bobby Aguilar at ng lalaking may bigo't ang kanilang paligid, baka sa mukha nila ang gulat. Bagamat ang mga taong ito ay nasa half-step martial saint realm lamang, sila ay nasa katawan ng demonic beasts. Ang kanilang lakas ay higit pa kaysa sa mga tao. Patayin siya. Sa sandaling iyon, may nag-utos. Whoosh, whoosh, whoosh. Sa isang iglap, ilang sinag ng liwanag ang nagtagpo, dumiretso kay Bobby Aguilar at sa lalaking may bigot. Ang malaking digmaan ay sumiklab sa isang segundo, na hawak ni Bobby Aguilar ang gintong liwanag, lumalaban ng buong lakas, bawat suntok ay may bigat na 10,000 kattais. Nakipaglaban ang dalawa laban sa mahigit 100 half-step martial saint realm demonic beasts, at saglit, walang makapagsasabi kung sino ang mananalo o matatalo. Umungol si Bobby Aguilar habang nakatingala, hawak ang absolute beginning sacred fist, ang gininto ang liwanag ay sumiklab ng marahas niyang hinampas ito sa isang demonic beast. Ang banggaan ng mga kamao ay parang buwan na tumatama sa lupa, na lumilikha ng isang hindi kapani-paniwalang nakakatakot na tunog. Ang ikinagulat ni Bobby Aguilar ay ang demonic beast ay umatras lamang, ngunit hindi nagpakita ng senyales ng pinsala. Karapat-dapat itong maging katawan ng demonic beast. Ungol ni Bobby Aguilar. Ang sinuman dito ay malamang na hindi mas mahina kaysa kay Broderick. Si Bobby Aguilar ay likas na sumulyap sa lalaking may bigot at nagulat na makita siyang nakikipaglaban sa ilang demonic beast nang hindi nahuhuli, kahit na patuloy na pinipigilan ang isa sa kanila. Itong batang ito, ungol ni Bobby Aguilar. Nang maabala si Bobby Aguilar, lumapit ang isa pang demonic beast. Nakita niyang niyugyug nito ang katawan nito, at tumubo ang malapunyal na balahibo sa buong katawan nito. Ang mga balahibo na ito ay hindi kapani-paniwalang matutulis, bumaril patungo kay Bobby Aguilar sa paraang nakatikip sa langit. Si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na maging pabaya at umungal, ang kanyang gininto ang kamao ay tumaas sa sukdulan at ang kanyang katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Ang walang katapusang mga balahibo ay bumagsak sa katawan ni Bobby Aguilar, na nagdulot ng sunod-sunod na puting marka. Ngayon naman ang mga demonic beasts na mabigla. Sinuri nila si Bobby Aguilar, tila namangha sa kanyang katawan. Boom! Ang bilang ng mga demonic beast ay patuloy na dumami, at parehong si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot ay naglaban sa dugo, ang kanilang mga katawan ay nagpapakita ng mga bakas ng pinsala. Gayunpaman, ang mga demonic beast ay mas brutal. Marami sa kanila ang binugbog hanggang sa mabali ang katawan at unti-unti nang bumabawi sa malayo. Sa isang kisap mata, ang labanan sa pagitan ng dalawang panig ay tumagal ng isang buong 3 oras. Sa 3 oras na ito, ang mga pagkalugi na dinanas ng mga demonic beast ay naging mas matindi. Tila hindi nila inaasahan na ang dalawang taong ito ay napakalakas. Hindi ito gagawin. Kung patuloy tayong ganito, tiyak na mamamatay tayo sa pagod. Ang lalaking may bigot ay nagsalita sa mahinang boses. Hingal na hingal din si Bobby Aguilar. Tulad ng sinabi ng lalaking may bigot, napakarami nila. Kung ang laban ay nagpatuloy ng ganito, ang kanilang mga pagkakataon ay mabangis. Labas lahat. Sa sandaling iyon, nagngangalit si Bobby Aguilar, handa nang gamitin ang kanyang trump card. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ibinaling ng lahat ng demonic beast ang kanilang tingin sa isang tiyak na direksyon. Nakita nila ang isang binata na dahan-daang naglalakad palapit sa kanila sa di kalayuan. Siya ay matangkad at balingkinitan, maputi ang buhok at nakasuot ng mahabang puting damit. Ang kanyang mga mata ay sobrang singkit. Higit sa lahat, ang mapang-ipong aura na nagmumula sa kanya ay nagparamdam sa mga tao ng kaunting suffocated. Pagbati, Lord Crane. Nang makita ang binatang ito, sabay-sabay na sumigaw ang lahat. Crane. Nang marinig ang pangalang ito, bahagyang kumunat ang noo ng lalaking may bigot. Ano ba, malaki ba ang background niya? Tanong ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at mahinang nagsalita. Natatakot ako na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip natin. Tinitigan niya ang lalaki sa hindi kalayuan na tinawag na Crane at bamulong. Ang Crane ay isang tunay na divine rank demonic beast, at ang taong ito ay malamang na nakatuntong na sa martial saint realm.
Habang nagsasalita siya, isang hakbang pasulong ang crane. Tumingin siya kay Bobby Aguilar at sa lalaking may bigot, walang bakas ng emosyon ang kanyang malamig na mukha. Ang lalaking may bigot ay nagdikit ng ngipin, yumuko at nagsabi, "Nakilala namin ang kagalang-galang na crane. Kami ay naliligaw lamang dito at walang intensyon na makasakit. Magiliw kaming humihingi ng kapatawaran, at kami ay aalis kaagad." Gayunpaman, nanatiling tahimik ang crane. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at marahang hinampas iyon sa lalaking may bigot. Ang sobrang bilis ay nag-iwan pa ng mga after images sa ere. Sa sandaling iyon, habang gumagalaw ang kanyang palad, isang lubhang nakakatakot na aura ang namuo sa loob ng kanyang palad. Sampal. Sa malutong na tunog. Ang hindi kapani-paniwalang pinong palad na ito ay damapo sa noo ng lalaking may bigot. Bahagyang umindayog ang lalaking may bigot sa katawan, at saka bumagsak sa lupa na walang malay kasabay ng isang kulog. Lalaking may bigot. Nang makita ito, agad na nagalit si Bobby Aguilar. "Anong ginawa mo sa lalaking may bigot?" Pinandilata ni Bobby Aguilar ang crane, na walang bahid ng takot sa kanyang mga mata. Ang crane ay hindi sumagot, ngunit sa halip, ginamit ang parehong pamamaraan. Ang kanyang pinong palad ay dahan-daang lumalapit sa noo ni Bobby Aguilar. Ngunit sa sandaling iyon, ang katawan ni Bobby Aguilar ay biglang sumabog na may isang kislap ng liwanag, at umatras ng ilang dosenang metro ang layo. Bahagyang kumunat ang mga kilay ng crane, at may bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mga mata. Sinabi na ng lalaking may bigot na wala kaming intensyon na masaktan, hindi sinasadyang nakapasok kami sa teritoryo mo, bakit kailangan mo kaming pilitin ng walang humpay? Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Mapangahas. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganito sa kagalang-galang na crane. May sumigaw sa gilid. Sinulyapan sila ni Bobby Aguilar, at malamig na sinabi, "Maaaring siya ang iyong Panginoon, ngunit hindi siya sa akin. Kahit na gusto mo akong patayin, hindi ako uupo at maghihintay sa kamatayan. Paano kung ikaw ay isang martial saint?" Sa pagbagsak ng mga salita, biglang sumabog ang aura ni Bobby Aguilar sa sukdulan. Ang nakasisilaw na gininto ang liwanag, tulad ng araw, ay naging imposible na panatilihing nakabukas ang mga mata. "Pumunta ka sa impyerno." Sinamantala ni Bobby Aguilar ang pagkakataong mag-strike, itinaas ang kanyang kamay para sa 10,000 spell-breaking punch. Ang lahat ng gintong liwanag ay natipon sa kanyang kanang kamao, sumasabog sa isang iglap. Nanatiling kalmado ang ekspresyon ng crane habang nakataas ang kanyang palad at lumutang upang salubungin ang pag-atake ni Bobby. Boom! Isang malakas na tunog na yumanig sa buong lungsod na umalingaw sa hangin. Ang alikabok ay hinalo, ang mga labi ay lumipad kung saan-saan, at ang lakas ng suntok na ito ay nagulat sa lahat. Nabangga ang kamao ni Bobby Aguilar sa palad ng crane. Nang tumira ang alikabok, makikita ang malinaw at transparent na palad ng crane na talagang umaagos ng bakas ng dugo. Lalong napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata, na para bang hindi siya makapaniwala na masasaktan siya ng binata sa kanyang harapan. Ang iginagalang na crane ay nasugatan. Paano ito posible? Ang iginagalang na crane ay nasa martial saint realm, paano siya masasaktan ng isang kalahating hakbang na martial saint na tao? Napabuntong hininga si Bobby Aguilar sa di kalayuan, ang kanyang puso ay napupuno ng mas matinding kawalan ng pag-asa. Ito ang pinakamalakas niyang suntok, ngunit nagawa lang nitong makamo sa laman ng crane. Higit sa lahat, halos naubos na ng suntok na ito ang lahat ng lakas niya. Sa hindi kalayuan, pinagpag ng crane ang dugo sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagsimulang maglakad ng hakbang-hakbang patungo kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay nagdikit ng kanyang mga ngipin, at sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, maaari lamang siyang umasa sa lahat ng kanyang mga trompeta. Sa isang iglap, may lumabas na marka sa noo ni Bobby Aguilar. Ang markang ito ay kumakatawan sa Divine Dragon Power. At nang lumitaw ang banal na kapangyarihan ng dragon, lahat ng mga demonyong halimaw na naroroon ay nagpakita ng gulat na mga mukha, na parang nakaharap sa isang mabigat na kaaway. Kabanata 938, Kabanata 938,
ang kahilingan ng Crane sa lungguhit isa. Mabilis na kumalat ang aura ng Divine Dragon Power sa sandaling ito. Nang makita ang Divine Dragon Mark sa noo ni Bobby Aguilar, lahat ay hindi napigil ang umatras. Maging ang mga kilay ni Crane ay bahagyang nagsalubong. Sa sandaling ito, tila may napagtanto si Bobby Aguilar. Hindi niya maiwasang maalala ang eksena nang makita ni Broderick ang Divine Dragon Power. Ang mga demonic beast na ito ay tila napakaingat sa Divine Dragon Power. Haha! Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar ang mapangiti, at saka tumingin sa lahat. Gayunpaman, si Crane, sa hindi kalayuan, ay nakakunot lang ang kanyang mga kilay at nagpatuloy sa paglalakad patungo kay Bobby Aguilar. Biglang nagbago ang mukha ni Bobby Aguilar. Nagtagumpay ba si Crane sa pagsugpo sa linya ng dugo ng napakabilis? Hindi nagtagal, naglakad na si Crane papunta kay Bobby Aguilar. Siya ay puno ng kadakilaan, ngunit ang kanyang eleganteng posture ay naglalaman ng pinakamalakas na puwersa. Naglakas loob si Bobby Aguilar na hindi maging pabaya, kaya kinailangan niyang itaas ang kanyang namumuong aura sa tuktok nito upang labanan ang Crane. Sa kasamaang palad, kahit nasa kanyang pick, Bobby Aguilar ay hindi isang banta sa Crane, pabayaan mag-isa sa puntong ito. Napailing na lang si Crane at niyugyug pabalik si Bobby Aguilar. Bago pa makatayo si Bobby Aguilar ay tumama na ang malaking kamay ni Crane. Isang nakakatakot na puwersa ang bumuhos kay Bobby Aguilar, at naramdaman na lamang niya ang kadiliman sa kanyang harapan, pagkatapos ay nahimite. Nang magising si Bobby Aguilar, ikinulong siya sa isang selda, kasama ang lalaking may bigot sa tabi niya. Damn it! Hindi maiwasan ni Bobby Aguilar ang magmura. Gaya ng swerte, nakapasok sila sa isang lungsod ng demonic beasts. Nang makita ang lalaking may bigot na wala pang malay, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na maglakad palapit sa kanya at suriin ang kanyang mga sugat. Ngunit nang makalapit si Bobby Aguilar, narinig niya ang mahinang hilik ng lalaking may bigot. Tulog talaga ang lalaking ito. At mahimbing na natutulog. Paano ka nakaka-relax? Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sipin siya sa puwet. Ang lalaking may bigot ay tumalikod at nakatulog ng mahimbing. Walang magawa si Bobby Aguilar kundi hilahin siya pataas sa kanyang tainga. Ang gising na lalaki na may bigot ay tumingin sa paligid sa pagkalito. Anong nangyayari? Kinusot niya ang mata niyang inaantok. Sabi ni Bobby Aguilar na may itim na mukha, nahuli kami ng demonic beasts. Nang marinig ito, biglang naalala ng lalaking may bigot. Nanliit ang kanyang mga pupil, at bamulong siya, nako, baliw talaga kami. May paraan ba para makatakas? Tanong ni Bobby Aguilar. Sa una, ang lalaking may bigot ay kukuha na sana ng isang espiritual na bato, ngunit pagkatapos ay umiling siya at sinabing, hindi, mayroong isang porma sayon na nakaset sa buong lungsod. Kahit na ang ating banal na kahulugan ay hindi maaaring magsiyasat dito, lalo pa ang pagkakabuo. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na sumimangot ng bahagya. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, hindi siya makahanap ng isang praktikal na solusyon. Sa sandaling ito, dalawang tao ang lumabas. Kumatok sila sa pinto ng selda at sinabing, gusto kang makita ni Lord Crane. Tapos na, papatayin na nila tayo. Mapait na sabi ng lalaking may bigot. Hindi ako makapaniwala na haantong sa ganito ang master, hindi ko matatanggap. Sige, tigilan mo na ang pagsasalita ng kalokohan. Kumunot ang noo ng dalawang tao. Si Bobby Aguilar, gayunpaman, ay medyo kalmado. Kung talagang gustong patayin sila ni Crane, ginawa na niya ito. Hindi na kailangang ikulong sila. Dahil nabigyan sila ng pagkakataong mabuhay, nagkaroon ng puwang para sa isang turnaround. Sumunod sa kanila si Bobby Aguilar at ang lalaking may bigot, paikot-ikot, dumaan sa mga gubat at sapa, at sa wakas ay nakarating sa isang bulubundukin. Ang lugar na ito ay parang isang grotto heaven, na napapaligiran ng mountain stones. Ang mga prutas ay tumubo sa mga dahon ng mga puno, habang ang mga kuweba ay puno ng masarap na alak. Sa pagtingin sa maulap na kapaligiran, si Bobby Aguilar ay pansamantalang nabighani, sa pag-aakalang nakarating siya sa isang fairyland. Sa unahan, sa isang batong kama, si Crane ay nakahiga sa kanyang gilid,
hawak ang isang jade jar na puno ng parang nectar na alak. Lord Crane, dinala namin ang mga tao. Sabi ng dalawang tao. Ikinaway ni Crane ang kanyang kamay bilang senyales na umatras sila sa ngayon. Lord Crane, mangyaring iligtas ang aming buhay. Ang guro ay may isang lihim na kayamanan na handa niyang ibigay sa iyo. Tumakbo ang lalaking may bigot at sinabing. Gayunpaman, bago siya makalapit kay Crane, pinalipad siya pabalik. Si Bobby Aguilar ay malamig na pinagmamasdan si Crane, mukhang napakalmado. Ilang saglit na hindi nagsalita si Crane. Tinikman niya ang alak, bahagyang nakapikit ang mahaba at singkit niyang mga mata, at ang kanyang puting buhok ay nililipad sa simoy ng hangin, medyo maganda ang hitsura. Hindi ka ba natatakot? Matapos maubos ang isang bote ng alak, sa wakas ay binuksan ni Crane ang kanyang mga mata at tumingin kay Bobby Aguilar. Si Bobby Aguilar ay hindi mapagkumbaba o mayabang at mahinahong nagsalita, sa tingin ko hindi mo kami papatayin, gusto mo lang makakuha ng isang bagay mula sa amin. Malamig na tiningnan ni Crane si Bobby Aguilar at sinabing, ano ang mayroon ka na gusto ko? Hindi ko alam. Walang ekspresyong sabi ni Bobby Aguilar. Umupo si Crane mula sa jade bed at dahan-daang naglakad patungo kay Bobby Aguilar. Ang malakas na aura na iyon ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa kanyang gulugod. At napuno ng hangin ang nakakatakot na pakiramdam ng pang-aapi. Ngunit kahit ganoon, nanatiling hindi kumikibo si Bobby Aguilar, kalmadong nakatingin kay Crane. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigas ang kapaligiran saglit. Lubhang kalmado ang puso ni Bobby Aguilar, sa maikling panahon, nasala niya ang lahat ng pag-aari niya. Pagkatapos mag-isip pabalik-balik, tanging ang Divine Dragon Power lang ang maaaring makapansin ng Crane. At ang puwersahang pagkuha ng Divine Dragon Power ay halos imposibleng gawain. Saan mo nakuha ang Divine Dragon Power? Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita si Crane. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang jade bed, casual na kumuha ng isa pang garapon ng masarap na alak. Nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar. Tulad ng inaasahan, ito ay tulad ng kanyang naisip. Kaya, sinabi niya kay Crane ang buong kwento kung paano niya nakuha ang Divine Dragon Power. Pagkatapos makinig, tahimik na sinabi ni Crane, mula ngayon, gusto kong gamitin mo ang iyong Divine Dragon Power para tulungan akong maglinang. Tutulungan ka ng Divine Dragon Power na linangin. Medyo naguluhan si Bobby Aguilar. Walang pakialam na sinabi ni Crane, isusupol ko ang aking lakas sa kaparehong antas ng sa iyo at lalabanan kita. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba. Bagamat pinigilan ni Crane ang kanyang lakas sa half-step martial sages, ang kanyang pisikal na katawan ay katawan pa rin ng martial saint. At saka, isa siyang divine rank demonic beast, kaya mawawala ang magulong body advantage ni Bobby Aguilar. Nang makitang matagal nang hindi nagsasalita si Bobby Aguilar, tumayo si Crane at sinabing, hindi kita gagamitin sa wala. Kapag natapos na ito, bibigyan kita ng isang kahilingan. Kabanata 939, Kabanata 939, Pakikipaglaban sa Crane sa Lungguhit 1. Si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng matinding kagalakan sa kanyang puso at hindi maiwasang isipin, ang Crane na ito ay medyo makatwiran. Karaniwan, si Bobby Aguilar ay hindi magkakaroon ng mga kwalipikasyon para makipagtawaran. Bukod dito, ang lakas ni Crane ay lampas sa imahinasyon at kahit nakapantay ng bituin. Ang kakayahang makipag-spar sa isang taong kapareho ng kaharian tulad ni Crane ay isang pambihirang karanasan para sa kanya, at maaari pa nitong mapahusay ang kanyang mindset at makatulong na i-promote siya sa martial saint realm. Sige. Sumang-ayon si Bobby Aguilar nang walang pag-aalinlangan. Tumayo si Crane at sinabing, magkita tayo dito sa ganitong oras bukas. Sige. Bahagyang yumuko si Bobby Aguilar, at saka umalis kasama ang lalaking may bigot. Matapos lisanin ang Grotto Heaven, ang lalaking may bigot ay hindi na makapaghintay na sabihin, Bobby Aguilar, ang buhay ng guro ay nasa iyong mga kamay ngayon, kaya mas mabuting gamitin mo ang pagkakataong ito. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito kahit na hindi mo ito binanggit.
Sa puntong ito, huminto si Bobby Aguilar at bumulong, ngunit medyo kakaiba pa rin. Bakit gustong hamunin ni Crane ang Divine Dragon Power? Ang lalaking may bigot ay nanunuya, hindi mo alam na ang banal na kapangyarihan ng dragon ay parang sinaunang paksa na nakikipagpulong sa emperador para sa mga demonyong hayop. Karaniwan, ang mga ordinaryong demonyong hayop ay mapalad na hindi lumuhad kapag nakita nila ang Divine Dragon Power. Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar, ganoon ba talaga kaseryoso? Hindi ka maniniwala hanggat hindi mo ito sinusubukan sa isang tao, ungol ng lalaking may bigot. Habang nag-uusap sila, may lumapit sa di kalayuan. Siya ang may pananagutan sa pag-akay kay Bobby Aguilar sa kanyang tirahan. Nakalapit silang tatlo sa tirahan, tinapik ni Bobby Aguilar ang balikat ng lalaki at nagtanong, "Hello, Crane ba ang orihinal na anyo ni Crane?" Iniwasan ng lalaki si Bobby Aguilar na may naiinis na mukha at sinabi sa boses na puno ng pang-aalipusta, "Mas mabuting huwag mo na akong hawakan." Hindi ibig sabihin na hindi ka na namin hawakan ni Crane. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba, nag-isip sandali, at agad na pinaandar ang Divine Dragon Power. Nang lumitaw ang marka ng Divine Dragon Power, ang mukha ng lalaki ay agad na napalitan ng takot, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Kahit pilit niyang pinipigilan ay hindi mapigilan ng kanyang mga tuhod na yumuko para lumuhad. Mabilis na binawi ni Bobby Aguilar ang Divine Dragon Power at awkward na sinabi, "I'm really sorry, hindi sinasadya." Walang pakialam ang tao sa mood ni Bobby Aguilar, dahil puno ng takot ang mga mata nito na nakatingin kay Bobby Aguilar. Saka siya tumalikod at tumakbo palayo. Kaya ang Divine Dragon Power ay may napakalakas na impluwensya sa mga demonyong halimaw. Bulong ni Bobby Aguilar. Speaking of Crane, nakakabilib kung paano niya haharapin ang Divine Dragon Power ng may kalmado at kagaan. Isip ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Ipinaalala nito kay Bobby Aguilar si Broderick. Si Broderick ay isa sa mga pinaka-marangal na taong nakilala niya. Ngunit kahit na, nang harapin ang Divine Dragon Power, halos lumuhad si Broderick. Si Crane lang ang napakunot ng noo at nagawa pang hampasin siya. Buntong hininga, tinatantya ko na ang Crane ay nabuhay ng hindi bababa sa 1,000 taon na may ganitong paglilinang, sabi ng lalaking may bigot habang hinahaplos ang kanyang bigot. Nagulat si Bobby Aguilar, ganoon na siya katanda. Ano sa palagay mo? Ang mga demonyong hayop ay naglilinang ng mas mahirap kaysa sa atin, ngunit kapag sila ay nakabisado na, ang kanilang lakas ay higit pa sa mga tao, ang lalaking may bigot ay ungol. Si Bobby Aguilar ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang paghanga kay Crane ay lumalim sa kanyang puso. Sa sumunod na araw, gaya ng napagkasunduan, dumating si Bobby Aguilar sa Grotto Heaven. Mukhang matagal na siyang hinihintay ni Crane. Ang kanyang mahabang puting buhok at halos perpektong figure ay nagmukha siyang isang magandang lalaki na lumabas sa isang painting. Sinubukan ni Bobby Aguilar na maramdaman ang aura ni Crane at natuklasan na pinigilan na niya ang kanyang sarili sa half-step martial sage realm. Magsimula na tayo, walang ekspresyong sabi ni Crane. Nang hindi na nag-aksaya pa ng oras, agad na na-activate ni Bobby Aguilar ang Divine Dragon Power at ang kanyang aura ay pumutok. Sa sandaling lumitaw ang Divine Dragon Power, bahagyang kumunat ang mga kilay ni Crane, at isang manipis na layer ng pawis ang nabuo sa kanyang noo sa napakaikling panahon. Sapat na ito para ipakita kung gaano kalakas ang pressure ng Divine Dragon Power sa kanya. Ang Divine Dragon Power ay tila naglalagay ng maraming presyon sa iyo, sabi ni Bobby Aguilar. Ito ay hindi isang patas na laban. Paano kung sugpuin ko ang aking lakas ng isang kaharian? No need, malamig na sabi ni Crane. Bago bumagsak ang kanyang mga salita, biglang kumislap ang figure ni Crane, at ang kanyang sobrang bilis ay nag-iwan ng bakas ng mga after images, na iniwan si Bobby Aguilar na walang puwang upang mag-react. Boom! Tumama ang palad ni Crane sa dibdib ni Bobby Aguilar. Isang malumanay ngunit dominanteng puwersa ang sumabog sa dibdib ni Bobby Aguilar. Kahit na si Bobby Aguilar ay may magulong katawan, sa ilalim ng kakaibang puwersang ito, pinalipad pa rin siya ng daan-daang metro ang layo, na bali ang ilang tadyang. Gumapang si Bobby Aguilar palabas ng mga guho,
hinimas ang kanyang dibdib at bamulong, napakalakas. Ito na marahil ang pinakamalakas na kalaban na nakatagpo ni Bobby Aguilar sa ngayon. Higit sa lahat, sila ay nasa parehong antas. Mas mabuting gamitin mo ang iyong tunay na lakas, sabi ni Crane, bahagyang humihingal, ang mga butil ng pawi sa noo ay umaagos pa rin. Binaluktot ni Bobby Aguilar ang kanyang braso at malamig na sinabi, "Sige, andito ako." Habang nagsasalita siya, ang mga alon ng ginintoang liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan, na agad na itinulak ang kanyang pisikal na lakas sa limitasyon nito. "Mag-ingat ka." Sa isang malakas na sigaw, si Bobby Aguilar ay sumugod patungo sa Crane, pinaandar ang Absolute Beginning Sacred Feast. Kabanata 940, Kabanata 940, Empatiya sa isa't isa. Biglang lumitaw ang ginintoang liwanag, agad na napapikit sa Crane. Nilabanan ng Crane ang mapang-ipong damdaming dala ng Divine Dragon Power at itinaas ang kamay nito para salubungin si Bobby Aguilar. Sa instant ng banggaan, ang Crane ay talagang napaatras ng 3 hakbang. Gayunpaman, hindi rin gaanong bumuti ang kalagayan ni Bobby Aguilar, dahil matinding sakit lang ang naramdaman niya mula sa kanyang kamao. Napakalakas ng katawan. Hindi napigil ang mapabulalas ni Bobby Aguilar. Maaaring ito na ang pinakakakilakilabot na katawan na naranasan ni Bobby Aguilar. Bumakas din ang pagkagulat sa mukha ng Crane. Malamig nitong tinitigan si Bobby Aguilar at sinabing, "Kung tumungo ka sa Martial Saint Realm, baka hindi ako ang kapareha mo." Ngumisi si Bobby Aguilar at sinabing, "Sa mga kapareho ng level, ikaw din ang pinakamabigat na kalaban na nakilala ko." Pagkasabi niya noon, muling naningil si Bobby Aguilar sa Crane. Sa pagkakataong ito, ang katawan ng Crane ay naglabas ng mahinang puting liwanag. Ang lakas nito ay agad ding tumaas ng ilang puntos. Ang magkabilang panig ay nanginginig ng sama-sama sa isang iglap, parehong lumalabas at patuloy na nag-aaway. Paminsan-minsan, maririnig ang mga pagsabog sa buong Grotto Heaven, na umaakit sa hindi mabilang na mga tao na makinig ng mabuti. Tumagal ng 3 buong oras ang labanan ng dalawa. Makalipas ang 3 oras, lalong lumakas ang pawis sa noo ng Crane, na tila hindi na makayanan ang pressure. Pareho silang nagtamo ng iba't ibang pinsala, at halatang mas malala ang kalagayan ni Bobby Aguilar. Hindi nito maiwasang mabigla sa kaibuturan ni Bobby Aguilar. Palibhasa'y nasa parehong antas, hindi makalamang si Bobby Aguilar, at patuloy pa siyang pinigilan ng Crane. Pagkatapos ng lahat, ang Crane ay nakikipaglaban habang nilalabanan ang presyon ng Divine Dragon Power. Napakalakas. Pinunasan ni Bobby Aguilar ang mga bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig, na nagpapakita ng bakas ng pag-iingat sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, ikinaway ng Crane ang kamay nito at sinabing, "Magpahinga ka muna." Nagulat si Bobby Aguilar, pagkatapos ay tumango at sinabing, "Sige." Kaya, si Bobby Aguilar ay nakahanap ng pwesto upang maupo at maghintay para sa Crane. Sa araw na ito, 3 beses na nag-away ang magkabilang panig, hindi tumitigil hanggang gabi. Malubha ang mga sugat sa katawan ni Bobby Aguilar kaya nahirapan siyang maglakad. Naiwan na walang pagpipilian, ang lalaking may bigot ay kinailangang buhatin si Bobby pabalik. Talaga bang pinigilan niya ang kanyang kaharian sa half-step Martial Saint? Nakahiga sa kama, hindi napigilan ni Bobby ang inis, habang nakaramdam siya ng pagkatalo. Ang lalaking may bigot sa tabi niya ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing, "Sige, huwag kang madismaya." Kung ito ay isang ordinaryong tao, sila ay agad na pinatay. Sa kabila ng mga nakakaaliw na salita, hindi mapakali ng mahabang panahon ang puso ni Bobby. Mula nang magsimula siya sa kanyang karera, hindi pa siya nakatikim ng pagkatalo sa mga kaparehong antas. Ang hitsura ng Crane ay ganap na binawi ang mga halaga ni Bobby Aguilar. Kinabukasan, pumunta si Bobby sa Grotto Heaven gaya ng dati at nakipagpalitan ng galaw sa Crane. Sa araw na ito, medyo dahado pa rin si Bobby. Ganoon din sa ikatlong araw, at sa ika-4 na araw din. Pagkatapos ng buong 10 araw, naabot ni Bobby at ng Crane ang isang stalemate, halos isang draw.
Sa kalagitnaan ng laban, hindi napigilan ni Bobby na tumawa ng mapait. Maraming araw na ang nakalipas, at wala pa akong pag-unlad. Sinulyapan ng Crane si Bobby at malamig na sinabi, ang iyong pag-unlad ay higit na malaki kaysa sa naisip ko. Ikaw ang pinakakakilabot na tao na nakilala ko. Kumunot ang noo ni Bobby at sinabing, talaga. Pero 10 araw na ang nakalipas, at ngayon lang ako nakapag-drawing kahit kasama ka. Huwag kalimutan, habang ikaw ay sumusulong, ang aking takot sa banal na kapangyarihan ng dragon ay unti-unting nawawala rin, paalala ng Crane. Biglang natauhan si Bobby. Oo. Ang pressure ng Crane mula sa Divine Dragon Power ay tila unti-unting nawawala rin. Naiintindihan ko na ngayon. Bulalas ni Bobby sa tuwa. Tumayo siya at bahagyang yumuko sa Crane, itinaas ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat. Nanatiling tahimik ang Crane, basta-basta lang na iniabot kay Bobby Aguilar ang isang pitchel ng masarap na alak. Matapos ang 10 araw na pagsasama, tila mas naging malapit ang relasyon ng dalawa. Sa kanilang mga libreng oras, ang dalawa ay casual na nag-uusap. Sa pamamagitan ng kanilang mga pag-uusap, nalaman nila na ang kanilang mga ugali at personalidad ay medyo magkatulad. Si Crane ay isang matigas ang ulo na tao mula pagkabata, hindi sumusuko kapag nakaharap sa makapangyarihang mga demonyong hayop, sa huli ay lumalaban sa kanyang paraan at nagtatatag ng lakas ng isang martial saint. Para kay Crane, ang tanging natitira na lang na hindi niya malabanan ay ang Divine Dragon Power, kaya naman pinasama niya si Bobby Aguilar sa kanyang cultivation. Hindi ako naniniwala sa bloodline suppression. Isinilang sa mundong ito, tayo ay nakatayong mag-isa, tahimik na sabi ni Crane. Hindi mapigilan ni Bobby Aguilar na lalo pang humanga kay Crane. Nang malaman ni Crane ang tungkol sa kwento ni Bobby Aguilar, medyo na-touch din siya. Lalo na nang malaman niya ang hidwaan sa pagitan ni Bobby Aguilar at ng Capital City Martial Arts Association, pati na rin ang paghaharap niya sa mga binata na mula sa mga maharlikang pamilya. Sige, oras na para magpatuloy. Tinagilid ni Crane ang laman ng alak sa kamay at tumayo. Okay. Tumango si Bobby Aguilar. Sa mga susunod na araw, si Bobby Aguilar at Crane ay karaniwang nagpapanatili ng balanseng estado. Mula sa pawis na pawis si Crane sa simula hanggang ngayon ay halos hindi na niya pinansin ang pressure ng Divine Dragon Power. Gayunpaman, tulad ng sina Bobby Aguilar at Crane ay parehong naglilinang, isang pagbabago ang naganap sa mundo ng martial arts ng Pyro. Itinatag muli ni Obadiah Heptonstall ang Immortal Slaying Sect, umaasa sa Whitebone Army, halos hindi na siya matatalo. Hindi lamang iyon, nagsagawa rin si Obadiah Heptonstall ng maraming patayan sa mga martial artists sa panahong ito, na pumatay sa hindi mabilang na mga tao. Makukuha niya ang banal na kahulugan ng mga martial artist, lulunukin ito sa kanyang tiyan, at gagamitin ito para sa paglilinang. Nagdulot ito ng gulat sa buong mundo ng martial arts, kasama si Mark Fraley, na kumilos bilang pinuno na pumikit sa lahat. Kumunot ang noo ni Star, Master Fraley, sa tingin mo ba ay medyo sobra-sobra na ang mga kinikilos ni Obadiah Heptonstall? Ibinaba ni Mark Fraley ang alak sa kanyang kamay, sumulyap kay Star, at sinabing, sobra. How is it too much? Medyo galit na sinabi ni Star, tinatrato niya ang buhay ng tao na parang damo, umaasa sa banal na kahulugan ng mga martial artist para sa paglilinang, hindi ba't sobra iyon? Maraming inosenteng tao ang namatay sa kanyang mga kamay, hindi ba dapat natin itong gawin? Ngumisi si Mark Fraley, Uncle Star, masyado ka bang malambot ang puso? Isang grupo ng mga langgam, kung mamatay sila, mamamatay sila. Ano ang kinalaman nito sa atin? Namutla ang mukha ni Star, ngunit hindi niya alam kung paano ilalabas ang galit. Kung hindi mo siya pipigilan, gagawin ko. Nagnganga ang ngipin ni Star at sinabing. Gayunpaman, pinigilan ni Mark Fraley si Star at malamig na sinabi, bawal ka rin pumunta. Dahil gusto ng tatay ko na sundan mo ako, kailangan mong sundin ang utos ko. Bahagyang nanginig si Star, tila nakikipaglaban sa kanyang iniisip.
Sa wakas, sinuntok at binasag ng galit na Star ang isang halijing bato sa Great Hall bago umalis na galit na galit. Ngumuso si Mark Fraley at nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Hindi siya nag-alala na ipagkanulo siya ni Star dahil hindi maisip ang katapatan ni Star kay Luke Fraley. Sa isang kisap mata, 20 araw na si Bobby Aguilar sa lungsod na ito. Sa loob ng 20 araw na ito, mabilis na bumuti ang lakas ni Bobby Aguilar, at maging ang kanyang kaharian ay lubos na bumuti. Maaari na nating tapusin ito ngayon. Sa ika-23 araw, mahinang sabi ni Crane. Ikinapit ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sige, makikinig ako sa iyo." "Salamat sa pagsasanay sa akin sa panahong ito," sabi ni Crane. Paulit-ulit na ikinaway ni Bobby Aguilar ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, "Ako dapat ang nagpapasalamat sa iyo. Hindi katakatakang ikaw ang naging City Lord dito." 23 araw ang ginawa ni Bobby Aguilar na humanga kay Crane hanggang sa pagpapatira pa. Hindi lamang may ambisyosong hangarin si Crane, ngunit mayroon din siyang bihirang dalisay na puso. Ang gayong